Ayun naman, medyo na-overwhelm tayo ng konti dun sa outpouring of support dun sa nakaraang vlog natin. Talaga namang medyo na-touch ako dahil naramdaman ko yung suporta. At ang dami kayong magandang sinabi ron. Lalong-lalo na yung sinabi nyo na kapag medyo hitik na ang bunga ng isang puno, talagang medyo dumadami ang bumabato. So, yun na lang din iniisip ko para medyo, kumbaga, lumakas ang loob natin. Pangalawa, marami nagsasabi, napakakonti ng mga negative people na yan, di ba? Hindi ganun karami sa dami naman ng mga nakikinabang sa mga vlog natin, sa pagpalagay natin libo-libo, wag na natin pansinin yung mga paisa-isang medyo negative. O tama po, kaya ako yung natutuwa. Ngayon, balik tayo sa talagang dapat nating pagtuunan ng pansin. Maganda kasi itong binanggit ni CL Mini Avery. Meron siyang question. Okay. Idol, question lang po. Kasi may nakita po akong post na nabili niya daw po yung ibon back to back. Sure split. Okay may nabiling ibon. Nakita niya lang yung post na back to back sure split. At naka 4 or 5 times na raw na clutch. Wala pang nilalabas na visual. At siguro na inip na nga raw yung nag-post kaya binanggit na. Pero kagandahan, hindi siya nag-name drop. So mas maganda 'yon, tama po 'yon. Pero sa experience naman daw ni CL Mini Avery, meron siyang sure split din daw, pero 11 clutch. Bago nagka-visual 11 clutch, medyo marami 'yun. Bago nagka-clutch. So bakit mahalaga 'to? Itong tanong na 'to kaya talagang bibigyan ko ng oras ngayon. Kasi ito po yung pinagsisimulan ng mga issue na hindi maganda, yung katulad ng boy karga. Yung mga ganyan, di ba? Narinig natin yan. Ilang taon na, 5, halos 10 taon, naririnig ko na yan. At marami na rin nagtatanong sa akin yan. So ngayon, lilinawin po natin yan. Boy karga ba talaga? Or baka naman kulang lang sa kaalaman? Tayo naman po, gusto natin, nasa positive tayo. Kaya mas gusto ko pong isipin or i-assume natin na kulang lang talaga sa kaalaman. Okay? So, kaya dapat linawin. So ano ba itong sure split pero bakit ang tagal minsan lumabas? Or baka minsan talagang hindi lumalabas, nagsawa na, baka 6 to 7 clutch. Talagang medyo baka isole, magano sa buyer. So ang crucial po rito na dapat itanim sa isip, percentaging po or percentage po ang pinag-uusapan dito. Ano po ibig sabihin ng percentage sa mga clutch sa pag-iitlog? Kung napapansin nyo po, mabilis akong sumasagot kadalasan lalo na sa mga PM o kaya pag may tumatawag sa akin, pag nagtanong kagad, ano pong kalalabasan nito sir sa ganitong parisan, sasabihin ko kagad, konting mga split second to 2 to 3 seconds, ano yan, may 25% yan na visual, merong 50% yan na split, may 25% yan na walang karga. So nalalaro ko na yun sa isip ko, sa tagal ko na rin nung kumbaga kabisado ko na yung punit or Punnett square na tinatawag. Nilalaro ko lagi sa isip ko yun Pero ang totoo, percentaging po iyan. So, ano muna ibig sabihin ng percentage para magkakaliliwanagan tayo? Siguro alam to ng mga magagaling sa math. Ang ibig lang sabihin ng percent, diba may per. Parang sabihin nating per person, per female, per male. Yung per, alam na natin, Yung cent, saan galing ang salitang cent? Kasi pag may kakaibang mga termino, pag hinati-hati nyo po yan, yung words niyan, mas madaling maintindihan. So, cent, galing po yan sa Latin word na centum. Okay, cent, galing sa Latin word na centum. Nang ibig sabihin, 100. Diba? So, cent, ibig sabihin, 100. So, pag sinabing percent, per 100. Okay, so nagigets na, diba? Per 100. Kunwari, magtatanong tayo, ilan ba merong 100 tao dito sa hall, sa seminar hall? Ilan ba ang Pilipino? Sir, nabilang na natin sa 100, 25 ang Pilipino. Ganun ba? So 25% ang Pilipino. Di ba kasi per 100 di ba? So sasabihin nga, sa 100 tao, ang Pilipino 25. Di 25% kasi per 100. Malinaw. So, bakit ko inulit-ulit at bakit ko nilinaw yung percentaging? Ganun din po kasi sa itlog. Pagka binabanggit po ng mga libro, ng yung ganyan, may 25% na lalabas sa ganyan. Recessive po pinag-uusapan natin kasi split-split. Hindi po ito dominant.
So lilinawin ko lang. Pagka split recessive. So pagka recessive ang pinag-uusapan, ayun na. Ayun na nga, 25% lalabas dapat pag parehong split. So ngayon, pag sinabi kong pagka may back-to-back na split ka, dapat may lumabas na visual na 25%. So ikaw medyo maguguluhan ka, pero alam mo na ngayon. Teka, ang ibig sabihin pala ng percent per 100. O, di ba? So meaning, bago po kumbaga technically bago tayo ma-alarm o bago tayo magsabing teka, parang naboy karga ko, dapat umabot sa 100 yung itlog nung parisan bago mo masigurong naku, wala talagang karga. Naloko na ako kasi umabot na ng 100 yung itlog, walang lumabas na na visual. O, edi dapat may 25% So dapat kung hindi lang pala itlog, papisa dapat Kung ang nakapisa mo, 100 papisa, tapos walang lumabas na visual, dun sa back-to-back split mo, talagang iba na yon. Baka mag-away na kayo. O baka naman kulang lang siya sa kaalaman pala. Okay? So ngayon, dapat 25% o 25. So sasabihin nyo ngayon, Sir, maghihintay pa ba ako ng 100 clutch, 100 papisa? Hindi naman. So palilitin natin yun. Kunwari, gawin na lang nating 25 na papisa. 20 na lang para mas simple. 20. Di ba? O sa 20, ang 25% ng 20 is 5. So sa dapat kung may umabot ng 20 yung napisa ng clutch na yon, dapat may lumabas na 5 visual. Kasi 25%, di ba? O napasimple natin sa 20 kasi ang 25% nun is 5 piraso. Inom muna tayo. At brought to you again, brought to you by X-Formers Flak. Abay, talaga naman solid supporter natin to, si X-Formers Flak. At pinapa-shoutout niya ang kanyang butihing misis na si Riza. Shoutout po, si Riza pala ang talaga nag-aalaga ng ibon niya kasi nasa abroad siya. Nagtatrabaho naman. Kaya shoutout kay X-Formers Flak at sa kanyang butihing misis na si Riza. Kumbaga may green thumb. Magaling mag-alaga Marami na papapisa. Okay, thank you po. Sa mga star senders naman, dali lang. May bago pong star sender, nakakatawa. Si Jo Marie Ferrer, parang 30 stars nga ba? Si Rick Quest naman, 10 stars yata. So bago yung dalawa na yun. Pero ang mga consistent natin, si Ian Bernardino, 50 stars. Ria Yangson, 50 stars. Erwin Asuncion, 10 stars. Jamini Avery, 10 stars din yata. Si Abu Josh. Sino pa ba yung mga naala? NBN Avery. So yung mga star senders na yan, baka meron pa ako nakalimutan, nakakaya naman. Papasalamat ng page at ang mga scholars na medyo nababawasan ng tuition, kumbaga. Salamat po. Balik tayo doon. So, dapat umabot ng 20 ang papisa mo. So, ngayon, ang tanong po dito sa nag-post, sa nahagilap ni CL Mini Aviary, ang tanong po kaagad dapat natin, ilan ba ang itlog per clutch? Malay natin, baka naman pala 3 lang per clutch ang itlog niya. So, lalabas lang yun na kung sabihin natin 5 beses na nag-clutch, 15 eggs lang yun. Tapos sa 15 eggs, baka 2 lang ang napipisa sa bawat clutch. So, 10 lang yun. So, kulang pa rin yung possibility na maglabas siya ng visual. O kaya baka isa lang. So, depende po yun sa clutch, sa dami ng itlog para ma-percentage natin. Percentaging di ba? So, malay natin, baka 3, 4 lang, isa lang napipisa. May 2 bugok, may 2 walang similya. So, the best po, kumbaga makakapag-judge tayo kung talaga bang parang may boy karga or may kulang lang sa kaalaman. Sorry, nagagamit ko yung boy karga. Baka kulang lang sa kaalaman. Pasensya na. Talagang hindi pala split yung isang magulang. So, dapat medyo maraming itlog. Kaya nga technically, dapat 100 yung napapisa mo At sa 100 na yon, 25 dapat ang visual kasi percentage nga, 25%. So, kung mahagilap natin yung impormasyon, sir, sorry, ang napapapisa ako bawat clutch, 2 lang So, 10 lang yung lumabas. So, ibig sabihin, hindi pa rin ganun karami. May possibility talagang yung visual na yon ay yung dapat mag-visual, hindi lumabas. Malay mo, dun sa may dead in shell pa, yung namatay yung nabugok. Nandun pala yung visual. Hindi na natin alam. Diba? So, mahirap kaya agad tayo mag-conclude
Yun, mukhang nagoyo ako. Hindi naman ayoko sana mag-conclude tayo ng gano'n. Kaya pinapaliwanag ko tong percentaging. Okay? So, ayun nga, technically, 100 talaga kailangan eh. So, yun po ang una nyo obserbahan. Pagka medyo naiinip kayo, sa isang clutch, ilang itlog ba? Ilan ang nabugok? Baka may isa, dalawang nabubugok per clutch. Nandun na pala yung visual na hinahanap nyo. Hindi natin alam eh. So, hindi kaagad tayo makakapag-conclude. So, yun po yung mahalagang kaalaman pagdating dito sa mga parang nafe-feel natin na ay nakakailang clutch na, wala pa rin Mukhang gusto ko nang ibalik sa seller at talagang naiirita na ako. Di ba? So, pero pag may kaalaman tayong ganito, hindi kaagad tayo magko-conclude. Isipin muna natin, teka, baka yung nabugok na mga itlog, baka yung pala yung visual di ba? Yun lamang po. Sana po kung may gusto pa kayo ma-clarify tungkol sa ganitong issue, comment nyo kagad para masundan natin ng another vlog kasi alam ko paulit-ulit tong issue na to. Pero tingin ko dahil lang siguro talaga sa kulang sa kaalaman. Okay? Hasta la vista. Salamat po.